discuss about the food safety and sanitation, the definition of sanitation. So itutuloy ko lang po siya. By the way, good morning po pala sa mga kasamahan po natin, mga faculty members from Graylis and students. And also yung mga faculty members po natin from CB, particularly yung mga faculty extensionists. Hello, hello po sa ating 28 viewers. Viewers talaga. Ano. Ayan, so eto po, tutuloy ko na po yung discussion. Alam ko yung mga iba po dito, especially our students, baka nagugutom na po sila. Ayan. So, my topic is about good personal hygiene. Okay? So, this is very important po. Um, in any ano po ha, kasi alam ko yata yung mga dito, mga students yata nito, gas labakan do. Yung strand nila. Gas. Yun. So, kahit hindi po HM or hospitality management or in any strand po, no, I think lahat po tayo dapat po nating malaman or dapat po nating i-practice yung good personal hygiene. Okay? Lalo na po ngayon, di ba, super init yung panahon. Ilang beses po ba dapat maligo ngayon sa sobrang init? May estudyante kami dito, Brianna, ilang beses ka naliligo? 2 beses. So, umaga and gabi, para mas maging komportable. Ayan. So, the most important tool you have to prevent foodborne illness is good personal hygiene. So, naniniwala po ba tayo dito? Naniniwala tayo, di ba? Kasi yun po yung pinaka-best tool para i-prevent po natin yung anumang sakit, para safeguard po natin yung sarili natin, not only ourselves but also our family members. And if we are working in a food establishment, same as nagpo-protect din po natin yung mga customers natin. Ayan. So we have this bacteria, the Staphylococcus. These are found on hair, skin, mouth, nose, and in throat of healthy people. So kahit na po, no, sasabihin natin na healthy tayo, possible po pala carrier tayo ng bacteria. No? So according to one estimate, nearly 50% of healthy food handlers carry disease agents that can be transmitted by food. Yun, maraming percent po pala. No? So usually po, no, if we are carrier of this bacteria, kung malakas po yung immune system natin, hindi siya harmful sa katawan natin. But no, kapag carrier po tayo, and let's say we are working in a food establishment, kunyari food server tayo, kitchen staff po tayo, and we are not conscious about kung ano po yung possible bacteria na kinikerry natin, pwede pong maka-affect yan sa ating mga customers. Yung pong binanggit nga kanina ni Ma'am Lu, no, yung pong food contamination, kapag hindi po natin, or transmission, kapag hindi po natin in-apply yung tamang personal hygiene. Okay, so we have here, sabi niya po, do not allow people with infected cuts, sores, colds, or other communicable diseases to prepare or serve food. Okay, totoo po ito, no? Kasi kung, let's say, infected ka, tapos may sugat, no? Tapos hindi ka naka-gloves, no? Pwede pong matransfer ito sa pagkain, and then pwede pong maipasa sa mga customers natin. Okay? Same as kapag nasa bahay din po tayo, kahit sabihin natin na sa bahay lang naman ako, kahit papaano lang, di ba? Hindi po, kasi parang nagiging at risk po yung mga kasama po natin sa bahay with potential diseases na pwedeng makuha din sa pagkain. So we make sure po na malinis po yung pinaprepare natin. Ayan. So good personal hygiene starts with, of course, with proper washing of hands. So lahat naman po tayo marunong tayong maghugas ng kamay. However, meron po tayong minsan na nakakalimutan kasi akala natin naglagay tayo ng soap, naghugas ng kamay, okay na po yun. So paano po ba yung tamang paglilinis ng kamay para malaman natin na talagang malinis po yung kamay natin. So these are the steps. Okay? So in food establishment po, importante po yung wala po tayong mga suot na mga accessories or jewelries kasi hindi naman po yan ginagamit. Especially when you are inside the kitchen, kunyari nakasingsing ka, nakahikaw ka, nakakwintas ka, nakarelo ka, hindi po yan pwede. Kasi possible, baka mamaya, unconsciously, nagpe-prepare ka ng pagkain, meron kang minimix, no? Tapos hindi ka naka-gloves, ang ginawa mo lang, nagugas ka ng maayos ng kamay,
tapos nahalo na pala yung singsing mo doon sa pagkain or baka mamaya marumi yung singsing tapos nalagay doon sa pagkain. Okay? And then thoroughly po no, maglagay ng either hand wash or yung mga either soap or liquid tapos kakabalaw po natin and then i-rub po natin sa skin sa kamay natin and in between our fingers no kapag yung kuko po natin medyo mahaba, although bawal din po yung mahaba yung kuko sa kitchen, ayun, kasama po yung mga nails na nililinis natin. And then of course, dry po natin siya with paper towel. There are some food establishment po, aside doon sa drying from paper towel, meron pong hand dryer machine no, na pwedeng gamitin na para talagang ma-check or masiguro po na malinis po yung mga kamay. Ayan. So good for personal hygiene. Marami po ito, but I will be focusing po doon sa personal hygiene po natin when it comes in food establishment. No? Kasi hospitality management po yung tinuturo namin. So basically po, kapag sa kitchen, no, bibigay ko po example sa kitchen kasi yun po yung madalas na tinuturo ko sa mga estudyante, yung sa food styling and design. So before po magpapasok yung mga students po sa laboratory, we check po kung kompleto po yung uniform nila from head to toe. So chine-check po namin kung naka-hairnet sila. Okay lang po kahit walang cap, ang importante naka-hairnet, tapos naka-face mask, naka-chef's uniform, and then with apron, tapos pants, and then closed shoes. Aside from that, check din po natin yung mga jewelries. Dapat wala silang mga jewelries. Nails nila, wala po yung polish, malinis po yung mga nails po nila. Okay? And then when it comes to work areas, dapat po bago po sila mag-start, mag-prepare doon po sa mga performance task na pinapagawa po namin sa kanila. So naging practice na po namin, before sila mag-start, kailangan po nakasanitize po yung table nila. At the same time, yung mga tools and equipment po na gagamitin, kahit malalisan po yan day before, kailangan po lilinisin po nila ulit. Just to make sure po na talagang sanitize po yung mga tools and equipment na gagamitin po nila. So this is not only in our laboratory, but of course, it's when it comes to food service naman po, no, these are example of proper way of handling the eating utensils. So we have example po dito yung sa plates, cup, and glasswares. Okay, for the plates, no, kapag when you serve food, kailangan po we do not hold or touch the rim of the plate. Okay? Kasi iniiwasan po natin yan na may iwan na marka ng daliri doon sa plato. And it's not sanitized. No, kapag nakita yan ng customer na nag-serve ka ng pagkain tapos hinawakan mo yung rim, minsan magagalit po yung mga guests, no, na alam nila na hindi tama yung gano'n. And kahit naman din po tayo, di ba, kapag nakita natin na hinawakan yung rim ng plato, iba na yung iniisip natin. Same as with cups, okay, hawakan po natin sa handle. Kaya po meron siyang handle, ibig sabihin, hindi po natin itatouch yung rim kung saan po siya iinom. No? Same as with baso. No? Pagdating naman po sa kutsara at tinidor, yung handle din po. No? Hindi po yung pinaka-head niya yung nahawakan po natin. Ayan. So, safe food purchasing guide. Pakisabi po kung medyo mabilis po yung discussion natin. Baka kasi minamadali ko, ma'am, medyo pala mabilis pala ako mag-discuss. Okay, so dito na po tayo sa food purchasing guide. So again, no, we have to consider these three. The first one is tips for packaged food. So pag pupunta po tayo sa market, sa supermarket or sa palengke, we have to check on the expiration date, doon sa packaging, i-check po natin kahit malayo po pa siya sa expiration date, kung yung physical appearance naman po yung packaging po natin, may butas, may damage, may deform, okay? Trace the origin and verify the product authenticity. So importante po yan, hinahanap po natin yung mga label sa mga packaging kapag bibili tayo, okay? Especially for the expiration date. Minsan kasi nag-take
advantage po tayo pag nakita natin na on sale or buy one take one tapos hindi natin alam naka-expired na pala yung mga items, no? So check po natin yun minsan, hindi naman po lahat, no? Merong mga ibang nagtitinda na sometimes pinapalitan po yung expiration date. So titingnan po natin kung halimbawa, dinikitan ng sticker, tapos nilagay yung expiration date. Silipin po natin kasi baka mamaya pinalitan na. Okay? For the expiration date po, meron po tayong madalas nakikita na best before at saka expiration date. So ano po yung pagkakaiba ng dalawa? Pagdating po sa expiration dates, okay, ibig sabihin po, expiry day of a product is safe to consume. So parang sinasabi po sa consumer kapag bibili niya, pag tinignan yung expiration date, sinasabi niya na kung kailan siya pwedeng or up to date na pwedeng i-consume. So kunyari May 3, hanggang May 3 lang po yung expiration date ng product. Ibig sabihin hanggang May 3 lang po natin siya dapat i-consume. Okay? Minsan naman po, meron po tayong makita, hindi siya expiration date, nakalagay po, best before. Pag best before naman po, okay, sinasabi po niya na it tells you that the food is no longer in perfect shape from that date. So, ibig sabihin, sinasabi niya na it is best to consume before, o kunyari, May 3. So, this product is best to consume before May 3. So, before May 3, kung gusto po natin siyang ma-enjoy, yung kanyang quality, yung taste or texture ng particular product na yun, dapat po, before May 3, i-consume na natin. Okay? Next, we have tips for fresh frozen food. Okay, so sabi niya, pick fresh, cold, or frozen items just before checkout. Okay? Bakit? Minsan po kasi merong mga nag-grocery kapag hindi po sila sanay, no? Mamili, ang nangyayari, lalo na po kapag merong mga grocery store na as in madami ng mga namimili, di ba? Tapos nagtatagal tayo sa counter kapag nagbabayad na. So it's better to get muna, no, you look for the items na hindi po madaling masira. Kaya yung mga dry goods, usually yun ang unang kukunin natin. And then pinakalas po yung mga fresh or cold or frozen items na kukunin natin. Kasi kapag inuna po natin yun, tapos let's say mahaba po yung pila sa may counter, bago ka nakauwi sa bahay, na-thaw na po siya, na-defrost na po siya. So it's not safe to store. Dapat po kapag gano'n, i-consume na siya pagdating sa bahay. Okay? Ang purpose natin kapag nag-grocery tayo, di ba, minsan once a week tayo mamalengke. So, yun. Okay? Ako po kadalasan, kapag nag-grocery ako, dito po sa May Magalang, meron pong grocery store dito na talagang mura. Pero yun nga, syempre kapag mura, dinudumog ng mga mamimili. Tapos minsan na-experience ko po na nag-grocery po ako, umabot po ako ng more than 30 minutes sa counter bago po ako nakapagbayad. So meaning mahaba po talaga yung pila. So ang nangyayari, yung kung mga nakita kong mga kinuha ko ng mga fresh items and frozen, sabi ko parang nade-defrost na. So the next time, ang ginawa ko na, nung nakapila na ako sa counter, just before ako makalapit, no, nung ako na, doon ko na lang kinuha yung mga frozen and fresh items para makasiguro ako na pag uwi ko sa bahay, fresh pa po yung nabili ko. So, kanya-kanyang diskarte po minsan sa pamimili and yun po yung pinaka-best way. Ihuli po natin yung mabilis na masira. Okay? And then general tips, choose a clean market. Okay? Meaning siguro yung punta tayo doon sa market or yung sa reliable yung sources natin, mapagkakatiwalaan natin yung pagbibilhan natin yung mga items natin. No? Kaya nga di ba minsan sa palengke may suki tayo kasi alam natin na kapag bumili tayo sa mga suki natin, we are assured na yung mga binibili po natin mga ingredients are safe to eat. Okay? And nowadays po, no, minabawasan na po natin yung pagko-consume po natin ng plastic. No? There are some establishment talagang zero plastic bag na po sila. Gumagamit po sila ng paper bags or sometimes in-encourage po yung mga mamimili na magdala po ng mga eco bags nila. No? Or bibili ng mga eco bags. Yan, to help our Mother Earth, di ba? Kasi nakikita naman po natin yung effect po ng paggamit po ng mga ating plastic materials.
Okay, so after nating mag-purchase, punta na po tayo on how to store food properly. Right, so keep out of temperature danger zone. Ano po ba yung temperature danger zone natin? Okay, ito po yung kung wala po tayong thermometer, okay, yung po yung room temperature na sinasabi natin. Yung wala tayong aircon sa bahay, tapos nagluto ka sa kusina, hinayaan mo siya for more than 2 hours, yun po yung room temp. Kaya po mapansin natin kapag nagluluto tayo and then iniwanan lang po natin yan, especially ngayong mainit, mamaya mapansin mo, may mga nagbabubbles na, nagpo-form na po yung mga microorganisms nun. Okay? So ito po yung guide natin. Okay, for refrigerator or chiller, kung mag-chill po tayo ng pagkain na niluto natin, na kunwari nagluto tayo ng lunch, tapos plano natin na kainin ulit natin siya sa gabi, so we store sa refrigerator. So ito po yung ating temperature, which is 40 degrees Fahrenheit or lower than 4 degrees Celsius. And then kapag freezer, yun po yung sa usually kapag upright po yung refrigerator natin sa bahay, yun po yung sa pinakataas na nag-yellow po yung pagkain. So it should be 0 to or lower than negative 18 degrees Celsius. Okay, so importante po yung meron po tayong refrigerator para ma-store po natin yung mga pagkain natin na matagal. And then for the leftover, okay, kailangan daw po, leftover prepared food which was not served must be labeled and dated. And then refrigerate promptly and use within 36 hours. Tayo ba pag sa bahay nagluluto tayo, umaabot po ng ilang araw? O baka po isang linggo ha. Tingnan po natin, baka mamaya hindi na po siya pwede pag umabot ng ganun. Although meron pong mga pagkain no, na minsan mas matagal po yung expiration date nila. Example, yung nilagyan natin ng acid like adobo, ay na niluto with cream base, yan po, madali po silang masira. Usually within the day na kailangan na lulutuin mo siya, i-consume mo din siya. For commercially prepared, ready to serve, or open food items can be kept up to 7 days when they are properly stored and refrigerated. For the dry storage, yung example po natin dito sa mga food establishment, no? However, pwede din po natin siyang i-apply sa bahay. Especially kapag yung nanay mahilig siyang mag-grocery, tapos mahilig siyang mag-stock ng mga ng mga ingredients sa may cabinet. Minsan hindi niya napapansin, ay meron pala, expired na pala to, or hindi naka-label. Ano na kasi to? Asin kaya to or asukal, 'di ba? So kailangan po properly label. Okay? Bili po tayo ng madami, like ilang kilo yan. So it would be better kung i-transfer po natin sila sa mga airtight container para mas matagal po yung shelf life. Ang best example po natin dito is yung mga flour. Example, pumili po tayo ng madami and then hindi naman pala siya mauubos agad. So, ilagay po natin sila sa mga airtight container kasi madali po ma-deteriorate yung quality po nila. Okay, so kailangan po nakalagay sila into a clean, dry, ventilated, lighted storerooms or areas protected from contamination. So parang nabanggit na po yata ito ni Ma'am Lu kanina. No? Tsaka yung syempre safe po sila sa any tawag dito yung mga peste or yung mga sinasabi natin mga daga, ipis sa kusina. So dapat malinis po tayo sa storage areas po natin. Okay, so this is a guide doon po sa sinabi ko kanina, no, yung mga food temperature po natin. So we avoid the danger zone, especially nowadays po, no, sabi ko nga, ang dali po masira ng pagkain. Minsan magluluto ka ng kanin ng umaga, hindi naaabot ng gabi, panis na, no. So when cold food goes above 40 degrees Celsius, and then when hot food falls below 60 degrees Celsius, yun po yung danger zone. Okay, yung pinaka-guide po natin, yung sinabi ko kanina, yun po yung room temp. No, yung in-expose lang natin yung pagkain, nandiyan lang siya sa kusina, nakatakip or walang takip, yun po yung ating danger zone. Na medyo delikado na po kapag kakainin po natin yung pagkain. Okay, so when we consume food, kailangan po, it should be within the 2 hours po. Kapag sumobra na tayo sa 2 hours, yun po, mag-multiply na po yung mga microorganisms. Yun yung sasabihin mo na, parang parehas lang naman kami ng kinain, pero bakit
sumakit yung tiyan ko, siya hindi. Baka hindi po kayo parehas. Same kayo ng kinain, pero hindi po parehas yung oras na kumain kayo. Baka siya, kumain siya on time, tapos ikaw, hinayaan mo muna siyang naka-expose more than 2 hours at room temperature, tsaka mo pa lang siya kinain. No? And then throw away perishable food that has been left at room temperature for more than 2 hours. Naku, guilty po yung mga Pilipino dito. Hanggat may tira, painit, painit, no? Tapos kinakain pa rin. No? Okay yan po, pwede yan po. Tapos mamaya, masakit na yung tiyan. No? Kasi iba-iba po tayo ng sistema sa katawan. Iba-iba po yung immune system natin. There are some kahit na um, panis na or malapit na po sa panis, kaya pa po ng sistema nila. Minsan wala man pong nangyayari sa kanila. Pero merong iba na maselan naman yung yung sistema nila sa katawan, kaya madali po sumakit yung tiyan nila. Sana all hindi po sumasakit yung tiyan, no? Ayan po. So this is our guide po doon sa ating mga temperature. Again po, no, kailangan po maiwasan po natin ma-store yung pagkain natin from 4 degrees Celsius to 60 degrees Celsius kasi yun po yung danger zone. So, i-relate lang po natin sa temperatura natin ngayon, no, yung binabanggit nga natin as super init, no? Parang sa may iba Sambales po yata, nakita ko sa news kagabi, parang nasa mga 53 degrees Celsius na po yung temperature nila doon. Sabi ko nga, parang malapit na to sa ano pwede ka nang mag-poach ng itlog, sabi ko nga kapag sumobra pa doon. As in, ganun po yung init na nangyayari sa atin ngayon. So, careful po tayo with the food that we eat kasi madali pong masira. Especially when we buy food po doon sa mga daan, okay lang po yan for us lang po na alam po natin na safe po yung pinagbibilhan natin. Ayan. So, how to clean and sanitize? Pagdating po sa mga food establishment, marami po silang ginagamit na pang-sanitize, no? Iba't ibang brands, sanitizer, bleacher, deodorizer, degreaser, okay? And then, meron din po tayo yung parang simple way, no? Or tips na pwede po natin gamitin sa bahay kapag gusto po natin ma-ensure na malinis po yung ating work areas and including our mga cooking utensils, no? Pwede po natin gamitin ito, yung bleach solution. So, ilalagay lang daw po natin yung 1/2 cup into 1 gallon. Tapos pwede na po siyang pang-sanitize. Actually, nauso po ito during pandemic. Kung naalala niyo po, kasi lahat tayo naging paranoid, no? Yung gusto natin lahat ng areas ng bahay natin, lahat ng sulok ng bahay natin, at tayo dapat lagi tayong sanitize. Nung nagkaubusan po ng mga sanitizer, nagkaubusan po ng alcohol, parang yung last resort natin ito, di ba? Umabot tayo dun sa point na yung ina-apply natin sa kamay natin, which is very effective naman po. Marami pong mga ganitong brands na ngayon na para pag ginamit mo siya, parang sa fabric conditioner, mabango, hindi po siya masakit sa ilong. Okay, so in food establishment, yung mga area, tinitingnan natin na kailangan laging malinis, of course, our kitchen counters, okay, or yung workstations natin, or itang bale, sa bahay, yung lababo, no? And then, of course, yung mga ginagamit natin when we prepare our food, okay, yung mga knives, mga kutsilyo, mixing spoons, and other utensils, mixing bowls, and other food preparation containers, cutting board. Ito po pinaka-importante din po ito sa bahay, aside doon sa sponge. Cutting board po, yan po ay pinamumugaran po ng mga microorganisms, no? So it's important po na lagi po siyang dry, and kung hindi man po siya dry as much as possible, kapag gagamitin po natin siya, nilalagyan po natin ng sanitizer or ibababad po natin siya with hot water. Okay? Para po mamatay yung mga microorganisms. And then also, of course, yung mga tables ng mga customers natin, syempre iba-iba po yung kumakain dyan. So every time po na meron pong guest na umaalis tapos ng kumain, pinupunasan po yan ng maayos, sinasanitize po for the next customer na pupunta para malinis po yung mga tables nila. I think that's all. Sana po clear po, naintindihan po sana ng maayos yung presentation. Thank you po.
Thank you very much po, Professor Glenda Cunanan. Maraming salamat po for